Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, isang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, sa banal na aklat, sa ating pananampalataya, itinuturo ang ating panalangin, ang ating pagdarasal, ang tumawag tayo sa Diyos, ang makipag-ugnayan tayo sa Diyos. At sinasabi rin sa ating ng ating pananampalataya na sa tanging sa Diyos lamang tayo makahingi ng biyaya, ng pagpapala, at ang lahat ng ating pangangailangan. Ngunit ano ang sinabi ng ating Panginoon? Ang tunay na Diyos na nagiging tunay na tao, si Kristo, ano ang kanyang sinabi? Bago tayo hihingi ng anuman sa Kanya o sa Panginoon, hanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katarungan, at ang lahat ng ating kahilingan ay darating sa atin, ipagkakaloob sa atin, sikit piglig, umaapaw pa. So kung kailangan natin ang tayo ay mapatawad ng ating pagkakasala, tayo muna ang magpapatawad sa nagkakasala sa atin. Kung may mga taong nagkakasala sa atin at nais nating humingi ng kapatawaran ng ating mga pagkakasala sa Diyos, iisa lamang ang nararapat. Una at higit sa lahat, hanapin ang Kanyang kaharian. Sundin ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos na siyang pag-ibig, pagmamahal, pagpapatawad. Ang Diyos na ating tagapaglikha. Bakit kailangan sundin natin ang Diyos? Bakit kailangan ipagkakaloob natin ang ating respeto at pagsunod sa Diyos? Sapagkat ang Diyos ang gumawa sa atin. At ang sino mang gumawa ng isang bagay ay siya may-ari ng bagay na kanyang ginawa. Halimbawa, isang karpintero, nagpatayo siya ng bahay. Ang bahay na yun ay sa kanya, na maaari niyang ibinta, maaari niyang ipamigay, maaari niyang sunugin, kung maaari niyang wasakin. Tanging ang Diyos lamang. Ngunit, kahit na siya nasabi pa na sa pamagitan ng ating pananampalataya, sa pamagitan ng ating panalangin, sa pamagitan ng ating pagdarasal, makakamit natin ang biyaya, ang pag-ibig, ang pagpapala ng Panginoon. Hindi rin, sapagkat mismo ang Diyos ang nagsasabi. Hanapin muna natin ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katarungan, sapagkat dahil sa pagmagawa natin ito, ang ating mga kilingan ay may pagkakaloob sa atin ng ating Amang nasa langit. Ang Diyos makikinig sa atin. Pakikinggan tayo ng Diyos, hindi niya tayo papabayaan. Ngunit kung tayo ang magpapabaya, halimbawa, pagkakalooban tayo ng Diyos, ngunit hindi tayo makatarungan, kulang tayo sa sinasabing wisdom, maring magaling tayo, maring matalino tayo sa mathematics, magaling tayo sa barilan, magaling tayo sa basketball. Ngunit iba ang sinasabing karunungan, wisdom. Sapagkat kapag ikaw ay may wisdom, alam mo kung paano mapagpapasyahan ang isang bagay. Sapagkat sinasabi na ang wisdom
ang karunungan ay nagsimula sa pagkatakot sa Diyos. At kung may pagkatakot tayo sa Diyos, hindi tayo mawawalan ng karunungan. Kaya nga, isa sa dapat nating magiging modelo sa karunungan ay si Haring Solomon. Alam naman natin na sa kanyang kapanahunan, si Solomon ay isang mababang tao, pagkaraniwang tao. At siya ay pinagkalooban ng Diyos ng isang magandang regalo nang siya ay nahiram bilang hari ng Israel, hari ng Jerusalem. At nang siya ay nagiging hari, sa kanyang panaginip, bago siya nagsimulang manunungkulan, nakausap ni Solomon ang Diyos. Nakausap ni Solomon ang Panginoon. At tinanong siya ng Panginoon, Solomon, ngayong isa ka ng hari, ano pa ang nais mong ipagkakaloob ko sa iyo? Kung si Solomon isa pang politiko, kung si Solomon isa pang leader ng bansa na walang sa karunungan, marahil ang unang kasagutan ni Solomon, Panginoon, bigyan mo ako ng kapangyarihan upang lahat ng aking mga kaaway ay aking mapapalhod. Bigyan mo ako ng tapang upang lahat ay matatakot sa akin. Subalit, ano ang sinagot ni Solomon sa tanong ng Diyos kung ano ang kanyang ninanais? Isa lamang ang nagiging sagot ni Solomon. Panginoon, iyamang ginawa mo akong isang hari. Bigyan mo ako ng isang pusong nagmamahal sa lahat ng aking mga nasasakupan. Isang pusong umuunawa o nakakaunawa sa damdamin ng aking mga nagtulawan. At isang pusong magiging gabay upang magampanan ko ang tungkulin bilang isang hari nang naaayon sa iyong kagustuhan. Kaya si Solomon ang dapat magiging modelo ng ating mga political leaders, ng ating mga politiko, ng mga makapangyarihang mga nilikha sa mundong ibabaw. Katulad ng mga mayor, mga gobernador, presidente, vice-presidente, mambabatas. Sundin natin, tularan natin ang dunong ni Solomon. Ang pagmamahal ng walang pag-iimbot, ang pagmamahal sa kapwa, ang pagmamahal sa lahat ng nasasakupan ng pantay-pantay. Walang diskriminasyon, walang anumang tinatawag natin kinikilingan. Sa totoo lamang, isang pantay-pantay na paghahari. Mga kagabay, dito natin makikita ang pagkakaiba ng sinasabing galing, talino, at ng salitang wisdom. Sapagkat, ulitin natin tulad ng ating nabanggit, ang karunungan ay magsimula sa pagkatakot sa Diyos. Kung ang isang tao, kung ang isang politiko, kung ang isang political leader, kung ang isang nanunungkulan, takot sa Diyos, iiwasan niya pagkakasala, iiwasan niya ang pangungulimbat sa salapi sa kaban ng bayan. Takot siyang gumawa ng anumang kasamaan. Mga kagabay, tingnan natin, lalong-lalo na kayong mga leader ng bansa, kayong mga political leaders ng bansa, tingnan ninyo ang sagot ni Solomon sa Panginoon sa tanong niya kung ano ang kanyang ninanais bilang isang hari.